Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Hoy, magandang hapon po sa lahat pong nanonood po ng PTV, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po tayo ngayon ng Lunes, June 26, 2017. Eid Mubarak sa ating po mga kababayan po Muslim na nagse-celebrate ngayon. Yun nga lang problema, parang Erwin at Ben, malungkot ang celebration nila dahil nga sa nangyari doon sa Marawi. Marawi. Oo naman, talaga Tapos malulungkot. di sa Metro Manila, sabayan mo pa ng ulan. Yun. Lalong malungkot. Pero masaya yung ilan po natin mga kababayan dahil holiday ngayon. Pero maganda nangyari dyan, Tol Ben, paring Alex, nakita yung pagsasama-sama ng Kristiyano. Yung mga Muslim dito, dyan sa Quiapo, Taguig, nag-contribute para mabigyan din ng pagkain yung mga Kristiyano sa Marawi. Oo, yun. Ang kagandahan din, maganda rin yung mensahe po ng ating Pangulong Duterte na magkaisa ho tayo, magtulungan po tayo. Labanan ang itong violent extremism na ito. Okay. Kaya, imbestigahan at serbisyo publiko, umpisa na po natin. Valenzuela Industrial Gases Corporation. Makonsensya naman kayo. Biktima ng truck nyo, tulungan nyo. Alamin sa Kilos Pronto. OFW sa Saudi gusto nang umuwi. Sa manyakis na amo, nasadlak si ate. Alamin sa Kilos Pronto. Posting ito, Quezon City, kakaiba ang palamuti. Malasitaw na kawad ng kuryente, panganib sa mga residente. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, diretso ho tayo, Sumbong Metro muna. Eto, estudyante na sinagasaan ng truck, kalahating milyong pisong bayarin sa ospital, tinakasan ng trucking company. 15 ng Marso, nang masagasaan si James Bautista, anak ni Rolando Bautista. Reklamo ni Rolando galing eskwelahan ng anak nang masalpok ito ng truck na pagmamayari ng Valenzuela Industrial Gases Corporation. Umabot ng kalahating milyong piso ang bill sa ospital. Nagkaroon ng kasunduan pero nang maningil na ng pambayad sa ospital si Rolando, pinagtataguan na siya ng pamunuan ng Valenzuela Industrial Gases Corporation. Kasama natin ngayon si Rolando, ama ni James. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. Okay, tinataguan ka na. Opo, hindi na po nagpapakita sa amin yung tao. Ano bang nangyari doon sa usapan na medyo areglo doon sa kumpanya na nakasagasa sa anak ninyo? Noong pong March 15, nang mangyari po yung aksidente, una po namin dila sa ospital yung anak ko, sa Allied Care. Okay. Pagkatapos po malapatan ng luna sa Allied Care, yung first aid po, diretso po ako ng presinto, ng Valenzuela. Okay. Kasi andun po yung may-ari ng truck, tsaka yung driver. At ang namagitan po sa amin si SPO1 Custodio ng Valenzuela Police. Anong usapan ninyo? Sabi po nung
nung may-ari ng truck, si Triti Pai Chu Kiambao, na kami na po ang bahalang magpagamot sa anak nyo. Sasagutin na po namin lahat ng mga gastusin hanggang sa makareport. Wala ba silang insurance dun sa truck nila? Meron po, kasi po nagpunta sa amin yung adjuster ng insurance nila. Alam nyo, kung ganong klaseng aksidente, yung insurance dapat nanagot niya. Diretso na sa inyo. Hindi na dadaan sa kanila. So ngayon, pinagtataguan kayo. Opo, hindi na po nagpapakita sa amin yung... Sino nagpalabas sa anak ninyo sa ospital? Sino nagbayad? Hindi pa po nakakalabas ang anak ko. Hanggang ngayon sa ospital pa rin? 3 buwan na kami sa Jesus ospital. Mario Joseph. So kalahating milyon na ang gastos. Dapat tanungin niyo, Tolben, yung adjuster sa insurance, Manong. Dapat yun ang tinatanong niyo kasi may binabayaran niya yung insurance noon eh. So dapat magkikick in yung insurance ang magbabayad. Tama. Subukan niyo na bang kausapin yung insurance company na yun? Yung adjuster po na nakausap ko, asabi po ng adjuster sa akin, humingi po ako ng tawad sa ospital at lumapit ako sa PCSO, kay Mayor at mabawasan yung bill. Sa totoo lang, hindi dapat ikay lalapit kahit kanino dahil itong kumpanya na to may sariling mga insurance sa kanilang mga truck. Exactly. So siguro maganda yan. Nakausad nyo ba may-ari ng kumpanya? Yung pong babae lang po, yung pong pumirma sa kasunduan namin na... May pinirmahan pala ako kay kasunduan. Ano ang kasunduan ninyo? Na yung pong mga gastos sa ospital, Silang bahala. hanggang sa gumaling, yung ano ko hanggang makarecover, Alright. sila po ang bahala. Alright. Dito sa parting to, hindi pa rin sila ni kusing, wala pa rin pinadadala sa inyo or bumisita man lang sa ospital para kausapin yung pamuno ng ospital na sila ang mananagot. Yung pong adjuster, nagpunta po sa ospital. May number ka ba ng adjuster ng insurance nila? Meron po. Anong sinabi ng adjuster ng insurance nila? Yun nga po, magpunta ako sa PCSO, magpunta ako sa... Ano ba yun? Loko-loko. Hindi adjuster Hindi siguro po pwede yun. yun. Baka Adjuster adjuster naman. yun. Abay, sino ba yung namamay-ari nitong kumpanya na itong... Kiambao. Si... anong pangalan? Triti Pai. Ano Chu Kiambao. Triti Chu Kiambao. Pwede ba nakausap natin ngayon yan? Tinatawagan natin. Ito ako, panawagan sa inyo. Kayo sa Valenzuela Industrial Gases Corporation, yung may-ari ng Triti Chu Kiambao. Makinig kayo Etong estilo ninyo, hindi kayo pwede magtago sa amin. Magtago kayo sa karsunsilyo ng tatay niyong panot. Dito sa parting to, panagutan yun, dapat yung panagutan. Yes. At umaasa yung sinasabing biktima, pamilya, na makalabas ang anak, kaya lang hindi pa dahil nga may mga adjuster pa kayo, ang ginagawa ng adjuster ninyo, tinuturuan ba naman ng kalokohan? Pumunta ng PCSO. Anong kinalaban ng PCSO? Ang PCSO para sa mga mahihirap. Tama. Ang PCSO ay tutulong, handang tumulong sa mga kinakailang kapuspalad. Ito, gases. Itong anong trabaho nila, ay sus Mario Joseph, ay siguro matawagan natin si ito. Agarang tulong dyan. Mabilis. Ang Valenzuela Mayor si Rex Gatchalian. Ayan, magandang hapon po sa inyo, Mayor. Magandang hapon, Ben. Magandang hapon, Alex and Erwin. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay nyo para makapanayam kayo. Ay, sir, maraming salamat po. Sir, kami hihingi lang ng tulong sa inyo. Alam nyo naman na pag lumalapit kayo, kilos pronto rin ho kayo. No? Sir, isang pamilya ho rito, ang ama, hindi ho makalabas yung kanyang anak sa ospital since March 15, ₱1 milyong na ho, nabangga ho ng truck. Ang problema ho, sir, ayaw panagutan ng kumpanya. Alam ko naman, ang kumpanya na ito ay pangalan ho dito, Valenzuela Industrial Gases Corporation. May insurance ho kanila mga truck. Yung truck na nakabangga, pumupunta raw adjuster, kaya lang ayaw panagutan at bagkus tinuruan pa silang lumapit sa PCSO, sir. At saka lokal na pamahalaan. Lokal na pamahalaan, lumapit daw sa inyo, sir. Actually, sa punto na yan, tayo talaga tumutulong naman tayo. Walang problema yun. Pero may pananagutan sila dyan. Tama. Gawin na lang natin, siguro patatawag ko itong Valenzuela First Gas at siguraduhin natin na mabayaran nila yung dapat nila bayaran. Alam nyo, part ng pagiging mabait na corporate citizen, yung kondisyon ng business permit mo, maging maayos kang negosyante. Yung itinuturing mo yung kapwa mo na parang ganun-ganun lamang. So, ang una natin gagawin bukas kagad, kung pwede nyo papuntahin sa akin yung pamilya ng umaga, mga 9 o'clock, 8 o'clock, kagad patatawag natin tong First Valenzuela na kumpanya at wala nang tanong-tanong dapat. They pay what they should pay or else they will suffer the consequences katulad ng pag-revoke ng kanilang business permit. Alam niyo, sir, kung lahat ho ng mga mayor sa Metro Manila, kapareho nyo lang sa Mario Jose, Manila ho, congressman, senador, pwede na ho kayo. Kasi ganun ho, mga hinahanap ho natin mga politiko sa panahon ho ngayon. May puso, nakakaintindi, marunong umunawa. Yes.
Ay, kami ho nagpapasalamat po sa inyo. May responsibilidad talaga sila. Makakaasa kayo, ayusin ho kaagad natin yan bukas. Okay, bukas na bukas ha. Salamat po, sir. Napakaswerte makausap natin to si Mayor. tayo dyan. Saludo ho kami sa inyo. Mayor, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon. Walang anuman. Ayun. Okay, swerte mo. Salamat po, Makausap sir. natin. Ha? May kasangga ka na doon sa Valenzuela. Sus, Si Mario. Mayor na mismo. Ayun. Alas 8, alas 9. Sabihin mo, ako Sasamahan po ka yung namin. mas binabanggit ni Tolben. Salamat po, sir. Samahan ka rin namin. Kaya maigi dyan, Valenzuela Industrial Gases Corporation, sumipot kayo kay Mayor at Yari. magpaliwanag kayo doon. Hindi na after ito, hindi na siya magiging gas. Water na lang. Delikado tayo yan. Papalitan yung negosyo niyo. Okay, dito tayo mga ka-KP. Kilos Pronto update naman po tayo. Natatandaan ba ho ninyo yung kalsada sa barangay Buklad, diyan po sa Asuncion, sa Davao del Norte? Abay, reklamo ng mga residente yung malalubluban na ho ng kalabaw ang kanila pong kalsada dahil po sa tindi ng lubak. Nako. Parang crater na ba? Oh, nakita natin. Naalala Yung alam mo, may ilog. Yun. Sabi, kalabaw lang Kalabaw pwede na. dumaan. Pati kalabaw nga, nagre-reklamo na doon. Ayaw na ng kalabaw dumaan. Sa gilid lang, sa sidewalk Tama. dumadaan yung kalabaw. Oo. Pero ito, may aksyon po ang ating pong gobyerno dito. Panoorin. A 20 ng Hunyo, nang ipalabas ang Kilos Pronto ang matagal ng problema ng mga taga-barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Ang kanila raw kalsada, lubak-lubak na at mistulang lubluban na ng kalabaw sa sobrang kapal ng putik. Sa katunayan, ang mga estudyante sa kanilang lugar hirap pumasok sa kanilang mga paaralan. Okay, balikan natin yung reklamo sa Davao del Norte. Kilos Prontong inilapit ng KP ang problema sa tanggapan ng Provincial Engineering Office ng Davao del Norte. Engineer Raul Magbanglo, dudulog lang namin yung pinadalang reklamo sa amin. Anong timeline ho natin kung sakaling action na nyo ho? Naka-schedule na po yan, sir. Okay. Bigyan na lang natin ng priority, sir, para magawa agad. Makalipas ang 4 na araw, isang mensaheng natanggap ng Kilos Pronto mula sa isang concerned citizen sa barangay Buklad, Asuncion, Davao del Norte. Ayon sa kanyang mensahe, mabilis raw na inaksyonan ng Provincial Engineering Office ang kanilang kalsada. Sa litrato naman na ipinadala ng Engineering Office, makikita na sinimulan ng ayusin ang inirereklamong kalsada. Kaya naman sa pamunuan ng Engineering Office ng Asuncion, Davao del Norte, isang pagpupugay sa inyong tanggapan para sa inyong Kilos Prontong aksyon. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Babalik po ang Kilos Pronto, Sumbong Metro pa rin tayo. Poste ng kuryente sa Barangay Ramon Magsaysay, kinatatakutan ng mga residente. Kung bakit, eto, panoorin po natin. Nakakatakot po yan pagka nabuwalo yan. Sunog ang aabutin po namin yan dito. Nakatabinging poste, buhol-buhol at mga nakalaylay na kawad ng kuryente. Yan ang mga hinaing ng mga residente ng Ilocos Sur Street, Project 6, Quezon City. Pangamba ng mga residente ay baka bumigay ito anumang oras at ang mga kawad ng kuryente na nakalaylay na ay maaring mahagip ng mga malalaking sasakyan na dumadaan dito. Ito ay maaring naging sanhi ng sakuna. Lalo na baka may mga dumaan na truck masabit yung
kawat ng kuryente. Kaya ang nais sa mga residente, sana as soon as possible magawa po, mapalitan para po yung ipakapapahamak ng tao hindi na mangyari. Gumagamit na po kami ng tao na para siyang magreklamo kung saan dapat silang ireklamo. Hindi po naaaksyonan. sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, huwag na nating antayin pang may madisgrasya pa rito. Kilos pronto na! At para sa agarang solusyon, kausapin natin ang City Administrator ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Walang iba kundi si Administrator Aldrin Cunha. Sir Aldrin, good afternoon po. Ay, good afternoon po, Sir Tulfo. Opo, si Erwin po ito. Kasama po natin si Tolben at saka si paring Alex Santos. Live po tayo sa PTV4. Sir Aldrin, lalapit lamang po namin ito pong poste na halos matumba na dito sa may Ilocos Sur Street sa may Project 6. Puro yung mga kawad sa sobrang bigat, nakatagilid na, baka anytime bumagsak na. Sir, baka matulungan nyo kami kasi tumatawag po kami sa mga ahensya ng mga kumpanya na ito. Mukhang holiday ho ngayon, kaya hindi ho kami nasagot. Baka sa pamamagitan po ninyo, tawagan pong atensyon nila, baka kumilos po kaagad itong mga ito. Yan. Opo, naitawag na po yan kanina kay Mr. Torres ng Meralco. Ayun. At naikutan na po ng kanilang engineering department at naging rekomendasyon po nila ay magkaroon ng toll relocation bunsod ng road widening project na ginagawa ng pamahalaan. Nako sir, kung ganun, kami ho'y nagpapasalamat, napakabilis para bilis ng kidlat itong aksyon na ito na iparating nyo kaagad sa Meralco. Thank you very much po, Sir Aldrin Cunha. Tinawag na po na rin namin yung atensyon na Meralco kasi po tuwing gumagawa po ang ating mga pagawaing bayan, hindi po nagkakaroon ng koordinasyon between the implementing agency at ng Meralco. Karamihan po kasi na ating mga poste, pag-aari po ng Meralco at yung mga kumpanya po ng cable at ng telepono ay nakikikabit lang po sa Meralco. Kaya po nagiging pabigat. Mentras kabit sila ng kabit ng kawad, bumibigat po yung poste. Kaya humihiga. Okay. Monitoring na lang siguro, sir. Nako, sobrang daming salamat po, Sir Aldrin Cunha, City Administrator ng QC. Thank you, sir. Good afternoon at Happy Eid al-Fitr, sir. Happy Eid, sir. Okay. Alright. Thank you. Dito naman ho tayo. Sa kauna-unang pagkakataon po, idinaos po dito sa ating pong bansa ang International Conference on Tourism. Ito po yung 6th United Nations World Tourism Organization. Kaya marami hong mga ministers ang pumunta ho dito sa ating bansa para magtipon-tipon, mapag-usapan kung paano nga ho ba matulungan po ang isang bansa para maipromoto nila ang kanila pong bayan. Panoorin po natin. It's a wonderful day, Philippines. I'm Secretary Wanda Tulfo-Teo of the Department of Tourism. Alamin natin ang pinakamahalagang balita tungkol sa turismo ng bansa. The Philippines is a wonderful place to be in. Come here and feel good. Espesyal ang mga araw nitong nakaraang linggo para sa ating mga Pilipino. Dahil sa kauna-unang pagkakataon, idinaos sa bansa ang United Nations World Tourism Organization o UNWTO International Conference on Tourism na dinaluhan ng halos 1,000 delegado mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang pagtitipon na nangyayari lamang kada 10 taon. Sa pagsisimula ng programa nitong June 21, 2017 sa Newport Performing Arts Theater, ibinahagi ng Department of Tourism ang kanilang pasasalamat sa pagpili ng mga leaders at organizers ng World Tourism Congress sa Pilipinas bilang venue para sa isang seryoso at importanteng talakayan. The Department of Tourism sees this forum as an opportunity not only to showcase the beauty of our country, but more importantly, to inform the global community that the Philippines remains a safe and secure destination for tourists. At dahil nananatili raw ligtas ang Pilipinas para sa mga turista, patuloy din ang pagtaas ang bilang ng mga dayuhang bumibisita sa bansa. In the first quarter of this year,
1.8 million international visitors came to our country, registering a growth of 11%, the highest we had in recent years. Pinuri naman ng UNWTO Secretary General Talib Rifai, hindi lamang ang ganda ng Pilipinas, kundi pati tayo mga Pilipino. You're the wonderful asset of this country. Be proud of it. Rise up and say to the world, we are Filipinos, because the world is lucky to have you. At dahil kilala ang mga Pilipino sa talento, sa pag-awit, nagpakitang gilas ang power belter na si Between Escalante kasamang Philippine dancers, Hail Mary the Queen Children's Choir at ang Manila Philharmonic Orchestra. Tema ng 6th UNWTO International Conference Tourism ang Measuring Sustainable Tourism. Ito ang sama-samang tinalakay ng mga tourism ministers mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Isa-isa silang nagbahagi ng mga instrumento at barometro na maaaring gamitin sa pagsukat ng sustainability ng isang tourist destination. Pero ano nga ba itong tinatawag na sustainable tourism? So, ang sustainable tourism, marami siyang iba't ibang interpretasyon. Pero para sa atin dito sa Pilipinas, pag sinabi natin sustainable tourism, ito yung pagpapahalaga natin sa ating kalikasan. Pagbibigay kalinga sa ating kalikasan. Pangalawa is in terms of paano natin i-preserve ang ating kultura. At ang pangatlo is in terms ay kung paano natin bibigyan ng kabuhayan ang mga tao na kumikita dahil maganda yung kanilang environment, maganda yung kanilang kultura. Sustaining life is sustaining tourism. Nabubuhay ang turismo sa isang bansa dahil sa pagkalinga ng tao sa kanilang kultura at kalikasan. Kaya, mahalaga ang mga ito ay ingatan para makapagbigay ng tuloy-tuloy na kabuhayan para sa mga mamamayan. It's been a wonderful day, Philippines. Samahan ninyo ko muli as we bring you the latest travel trends here in wonderful Pinas. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Sumbong OFW naman po tayo dahil marami na rin po tayo natulungan po mga distressed na mga OFW. Kailangan pong tugunan rin po natin itong reklamo. OFW po to sa Saudi, pinaghahalikan ng kanya pong Arabong amo. Naku po, reklamo ng OFW na si Lou Cabinyan, wala pa raw siyang 1 buwan sa Riyadh, pero hinalikan na raw siya ng kanyang manyakis na amo. Ang takot niya ngayon ay baka matuluyan na may mangyari sa kanya kung hindi pa siya pauwiin. Dagdag pa rito, ang kanyang kontrata daw ay bilang pastry cook, pero bumagsak siya bilang isang domestic helper. Kaya mayroong violation dito. Narito pong kanya pong ipinadalang reklamo, panawagan, panurin po natin. Ilang araw pa lang ako dito, minanyak na po ako na hinawakan po yung kamay ko at saka hinalikan. Ginawa po niya ng 2 beses. Patulong na lang po umuwi. Hindi ko po alam anong gagawin ko ngayon. Natatakot na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko ngayon. Patulong po. Okay,
Okay, so yun po ang panawagan po ni Lou Cabinyan, dyan po yan sa Riyadh. Pero para ho sa agarang solusyon, diretso na ho tayo. Makakausap po natin ang Head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA. Walang iba kundi ating pong suki, si Miss Josephine Tobia. Ma'am Josephine, magandang hapon po. Oy, good afternoon sa inyo. Okay, Ma'am Josephine, ito pong si Lou Cabinyan, nasa Riyadh po siya ngayon. Problema ho niya, talaga daw hong minamanya ko siya ng kanyang Arabong amo. Ano ba pwede ho natin matugunan ho dito, Ma'am Josephine? Oo, siyempre yung ating SOP na patatawag natin yung PRA niya para ma-verify yung ganyang sitwasyon at the same time, paalisin na siya dun sa kanyang kinalalagyan kung talagang ganyan ang nangyayari sa kanyang sa kanilang worker, no? Kasi dapat na monitor yan ng PRA, hindi dapat hinahayaan. I wonder kung nakapagsumbong yung ating worker sa PRA niya. Dapat nasagutan na yan at hindi na umabot sa mga ganitong sumbong. Opo, ang worry nga niya, Ma'am Josephine, baka siguro first na pangyayari, medyo hawak-hawak lamang. Baka siguro sukdulan, mangyari, yung kinakatakutan, wag naman ho sana mangyari po yun, Ma'am. No? Oo, wag naman. No. We will take action on it by tomorrow. Siguro, mamaya kung makuha ko yung information doon sa kanyang PRA at the same time yung worker, patatawag ko rin sa welfare officer natin sa... Mukhang meron rin pong violation, Ma'am Josephine, dahil ang kanya pong kontrata pala, isa po siyang cook, pastry cook, pero medyo na downgrade po siya as a domestic helper. Paano ho natin ma-address mga ganitong problema, Ma'am? Contract violation yan. Mag-penalize dapat yung agency dyan. Yung PRA, I should say. Kasi malinaw na contract violation yan. So yun, ang ano natin. So ibibigay ho namin ng detalye, Ma'am, para at least makontak na ho natin yung ating pong mga tauhan po dyan sa Riyadh para ma-rescue ho natin siya. Yes. Okay, Ma'am Josephine, tambay lamang po. Meron pa ho kami isa pong idudulog sa inyo. Thank you so much, Ma'am. Sure. Okay, yun. Bueno, dire-diretso tayo, Tolben. Parang Alex, sumbong OFW pa rin. Mister, nais nang pauwiin ang Mrs. na OFW. Ang dahilan, abay talagang sobrang depressed na raw, Tolben. Parang Alex, parang nababaliw na ang kanyang asawa. Hiling ni Juan Alexis Manalo na mapauwi na ng bansa ang kanyang Mrs. na si Gemaline Manalo. Nasa Kuwait ngayon. Tuwing kausap niya raw kasi ang kanyang misis, tila wala na ito sa sarili at mukhang nababaliw na. Matinding pagka-homesick ang nakita niyang dahilan ang nangyari sa kanyang asawa. Nasa pangangalaga na raw si Gemaline ng kanyang foreign recruitment agency. Pero ang problema, sinisingil pa ng Albayan International Manpower Services ang local recruitment agency ng asawa, si Juan, ng $2,000. Wow. 100,000. Yes. Bago raw nila mapauwi ang asawa. Well, anyway, kasama natin ngayon si Juan Alexis Manalo, ang asawa ni Gemaline. So, Juan, sinabihan ka nung agency na kailangan magbigay ka muna ng $2,000? Opo, kasi daw po may penalty daw yung asawa ko kasi hindi daw po niya natapos yung kontrata niya. May pinirmahan daw po siyang kontrata. Okay. Sabi po sa akin ng agency na kailangan i-provide ko daw po yun para mapauwi yung asawa ko rito sa Pinas. Hanggat di mo provide, doon lang yung asawa mo? Parang gano'n na rin po. Pero pinakiusapan ka niya, nakausapin mo yung asawa mo na umayos dahil sabi mo, lakad ng lakad doon yung sa agency niya naman po na may hawak sa Kuwait. Bali po, magkausap po kami through messenger. Nag-usap po kami by phone. Ang sabi po sa akin nung pinakamadam nila doon, yung asawa nung may-ari nung agency, ang sabi po sa akin na sabihan ko rin yung asawa ko kasi daw, balisa, lakad daw po ng lakad, hindi kumakain, hindi natutulog. Tapos kakatok sa kanila, nanghingi daw po ng Pero asin. sir, matanong kita, pang ilang alis na ito ng misis mo? Una pa lang po. May mga anak ba siyang naiwan? May ilang taon ng mga anak ninyo? Yung panganay po namin is 8 years old. Tapos yung pangalawa is 5. So, hindi pa, simula na pinanganak niya itong mga ito, simula mag-asawa kayo, hindi pa siya nawawalay sa iyo at sa mga anak niya? Hindi pa ho. First time. Okay. Tapos Kuwait pa. Buti sana kung mga Hong Kong lang, malapit. Or Singapore. O may mga day off. Alam mo naman sa Kuwait, Diyos ko po naman. Anyway,
Wala ba? Hindi ba sumasagot itong Albayan? Nasa linya ng telepono po namin muli si Ma'am Josephine Tobiang, Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josie, good afternoon ulit. Good afternoon po. Yes. Narinig mo yung reklamo ni Mang Juan na yung misis niya medyo siguro sobrang depressed, ma'am, dahil first time pala ito nawalay sa mga anak, sa asawa. Parang balisa ngayon, parang medyo nababaliw daw ang tingin nila. Ano po? At gusto na umuwi, Ma'am Josie. Pero, ang may catch dito nasa FRA na. Magbayad muna raw ng $2,000 o about 100,000 pesos ang pamilya para pauwiin nila. Sino naniningil? Yung FRA, yung PRA? Yung sa Albayan, sa Pilipinas. Yung dito sa Pilipinas, yung PRA niya. Napakakuan naman pala nila responsable nila Unang-una, hindi pwede yung ganun. Responsibility nila yung worker. Kung may ganyang problema, alam na nila palang emotionally disturbed. They will still penalize yung worker. Hindi tama yon. Kasi ang palusot nila, ma'am, hindi rin natapos ang kontrata, so may penalty. Tama ba yan? Whether hindi, paano na naman natapos yung kontrata kung emotionally disturbed? Ang kwan dyan talaga, well, we will take a look into it, Kasi ibig sabihin niya, kailangan ipauwi na yung worker. Patatawag namin yung agency at hindi talaga pwedeng penalize yung worker sa ganyan sitwasyon. Kwan yan, malinaw yan na ginagamit yung sitwasyon na yan para makasingil sila. Unang-una, responsibility ng PRA na i-repatriate yung worker sa ganyang kalagayan. Nakikisama pa siya doon sa FRA na naniningil. Di sila magbayad dyan sa FRA kung mayroong penalty. Ma'am Josephine. Ba't sila nagpapadala ng ganyang worker? Diba? Ma'am Josephine, alam nyo, mas maganda ho, ito yung mga napag-uusapan ho natin, nabubuksan ng isipan ng ilan na lalabas ho ng bansa na yung responsibilidad talaga ng mga agency na yan na ayaw tumanggap ng kanilang pananagutan o di naman kaya yung responsibilidad na laging minomonitor ang estado ho ng ating mga kababayan tulad nitong ating OFW. Dito ho sa programa na to, nabubuksan ho ang kanilang mga isipan, nabibigyan ho sila ng mga bagay ho na responsibilidad ng agency. Kasi iba, parang lumalabas talagang mga mandrugas ho itong mga agency. Kaya ako talagang pabor na tayo ho, itong Kilos Pronto na malipat na ho talaga sa DOLE at hindi na ho sa PUEA para matigil itong mga dorobong manggagancho ng mga agency tulad itong Albayan International Manpower Services. Anong tingin mo dyan, Tula Ruin? Malinaw pa sa sikat ng araw. Napakadami na nating mga recruitment. Pwede naman mabawas-bawasan kasi para kung bawasan mo ng isa, baka mga 2,999 na lang yan. Marami pang manluloko. Di ba, Ma'am Josie? Napakadami ng mga ito. Marami pa nakapila, Tolben, humingi ng lisensya. Ubusin na dyan. Diba? So, Ma'am, ano po pwedeng gawin ni Sir dito? At medyo, di pati si Sir, mukhang depressed na rin. Siguro yung asawa ay pumunta sa amin kung pwede bukas mag-report para mapatawag namin yung agency at nang mapauwi ka agad yung asawa niya. At ang dapat mag-penalize yung PRA, hindi yung worker. Kasi emotionally disturbed na nga Sila pang magsasabi na kausapin para hindi magkaganon. May ganun ba? Diba? Napaka-illogical. Medyo anyway, sige po, Mama Josephine. Maraming salamat po. Ganun po gagawin namin. Papuntahin po namin sa inyo itong bukas. Yes, papatawag din namin, papacheck rin namin doon sa welfare officer namin sa Kuwait, yung worker sa FRA. Okay, thank you po, Ma'am Josie. Good afternoon. You're welcome po. Tutulungan ko namin dito. Kanina nakikita ko na medyo gusto niya magsalita, kaya medyo kinakabahan. Kinakabahan din siya. Hindi ako involved kasi nga naman, biro mo 8 years old, 5 years old, anak, first time mawalay, talaga ma-homesick. Tapos doon pa napunta sa mga Arabo, sus Maria Josep. Pag lumabas siya ng bahay, disyerto makita. Very depressing. Parang hindi niya nakita ito nun sa umpisa. Gustuhan ng trabaho. Excited lang. Gusto makatulong kay Mister. Pero bago sila umalis, nag-uusap sila ng masinsinan. Oo naman. Dahil you have to decide. Ang problema nito, paring Alex, tama si Ma'am Josephine. May mga psychiatric exam din yun. Dapat doon nila na-evaluate na nila na ito ay maho-homesick ito. Maho-homesick to.
Yung matinding pag-depress kapareho niyan. Okay na. Sasamahan ka bukas. Salamat po. Pati wag mo pakita, mister, wag mo pakita na ikaw rin depressed. Dahil baka mas lalo madidepress naman yung misis mo. Dapat ikaw yung maging matatag. Naawa na po kasi ako kada tatawag. Minsan nag-uusap kami. Hindi matuloy-tuloy yung pag-uusap namin eh. Minsan nag-iiba na po yung salita niya, yung kwento niya, yung maayos na kwento biglang mawawala sa lucid moment kung tawagin. Kasi sa depression tapos, yun. inano pa siya ng agency niya dun sa na pagka hindi daw siya nagtrabaho kukulong daw siya. Sira ulo talaga. Itong agency rito. Doon po sa Kuwait. Dapat dito pinag-uutog-untog yung ulo nitong Albayan na to. Umag na talaga itong Albayan. Sus Marioso. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, basahin po natin ang mga masugid po natin, mga followers po na Facebook page namin. Si Maricel Nilsson, sabi niya, wow, watching from Sweden. Okay, si Cecilia Monsayak, grabe yan, katakot pag malapit sa ganyang wire, pag bagyo, babagsak, buhol-buhol. Norman Bertuccio, watching here, Kuwait. Ayun. Si Florenda Bautista, concerned din po siya, sabi niya, delikado yan, buhol-buhol na kuryente. Kilala ko yun Oo. Kilala mo sa Kuwait. Ha? Sa Kuwait. Hindi, lutong-loko sa iyo yun. Si Karina, kawawa naman ang OFW. Sa totoo lang, sortehan lang yan, sabi ng ganon. At si Rarehe Toricha, at pag napauwi na yan, huwag na sanang umalis pa yung tao na yan. Bago tayo magwakas, ito yung tanong ko sa inyong dalawa. How well you know politics? Pag sinabi mong, are you a Democrat? Yun. Tingnan natin, ikaw ba'y liberal, ikaw ba'y nasyonalista? Hindi dapat ganun. Kasi equivalent yan sa US, ano yan? Oo. Democrat is liberal. Tama? Ang nationalista could be Republican. Tama. Ngayon, sinagot niya? Tanong ko lang. Gusto ko lang parang linawin natin. Kasi naging issue yan Baka hindi niya narinig mabuti ang tanong. Hindi, sanugot niya, I'm a nationalist party. Hindi naman party. Ito'y kaibigan na lang naman ni Tol Erwin Kilala naman si Sanity. Itanong ko lang to. Kaibigan to na, kaibigan mo rin to. Ako kaibigan ko rin to. Kaya lang mas maganda natututo ang tao. Kasi pag sinabing, are you a Democrat? Di ba? Ibig sabihin, liberal ka ba? As in, dilaw ka ba? O baka nagtatanong sila, saan ba mapapanood yun? Yung sa BBC ba yan? Ay, gano'n. Ayun, tinanong siya sa BBC. Pero yung pala daw yung anchor ng BBC, nakalubog pala dito sa atin. Pumunta siya ng Pilipinas to check kung anong nangyari sa Pilipinas. Kaya may alam mo siya. Kaya the right questions ang puntirina dun sa politiko na yun. Hindi ka pareho ng New York Times. Wala, kung ano yung narinig lang, kung ano yung nakita, ginagawa, salita sila ng salita. Kaya ganyan lang. Magagalit ngayon itong nasyonalista. Kasi nagamit ang kanilang pangalan. Hindi ba nasyonalista tumutulong sa administrasyon? Of course. Kung nasyonalista ka, bakit ka kahol ng kahol na wala ka naman sa lugar? Hindi, gusto lang ako yun kasi nalulungkot lang, Tolben. Ganun ba? 2019 tapos na yun. Baka ba nasa pwesto.
Bigyan mo na lang yung tao magsalita na magsalita. Depressed din siguro yan. Minsan pagkausap mo kasi, iba na rin yung sinasabi minsan. Malapit na. Tira ng tira, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw yung tao na yan. Akala niya, walang alam ito, BBC ito. Nagkamali siya. Yung pala yung sinasabi mo, nag-research yung talagang nag-research, pinuntahan niya lahat ng lugar. Magaling yung anchor ng BBC niya. Kaya kayo, mga pagpapa-interview, mga politiko, sino man, alamin nyo muna, yung pre-interviewer, the questions that are supposed to be asked. Let me know para I wouldn't look like I'm stupid or crazy. Ganun lang ang dating. Or dapat naging honest na lang siya sa mga kuha niya. Magsabi ka lang ng totoo, wala nang ibang sagot dyan Huwag ka magsinungaling. Pag ikay nagsisinungaling, ayun, tuloy, na parang natsubibo ka. Ay, teka muna, saan pa tayo napupunta? Higit sa sumbungan, imbestigahan, at mga isyong kinakailangan, kasama yon, solusyonan ang pang-serbisyo publiko. Eto hoy, talagang kilos pronto ho kami. Di taas ang kamay. Kilos pronto!